Sa isang iglap, nagbago ang buhay ko. Isang pirma lang ang kailangan. At sa sandaling yon, ang isang ordinaryong assistant ay naging asawa ng isang bilyonaryo. Hindi ko alam kung swerte ba yon o simula ng isang problema. At paano kung sa likod ng lahat ng ito, may lihim siyang matagal nang itinatago. Isang katotohanang kayang sirain kaming dalawa. Magandang araw, Angels. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to, pero kailangan ko ng tulong mo. Napakurap si Maria nang marinig ang boses ni Liam Mondragon, ang CEO ng Monteverde Group. Isang lalaking hindi lang sobrang yaman, kundi sobrang gwapo rin. Ang bawat empleyada sa kumpanya'y halos magwala sa tuwing dadaan ito sa hallway. Pero sa araw na iyon, siya mismo ang tinawag ni Liam sa mismong opisina ng CEO. Ako po, sir? Nauutal na tanong ni Maria habang pinipigilan ang kaba. Yes, you. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Malamig ngunit seryosong sagot ni Liam. Naupo ito sa swivel chair at tumitig sa kanya ng diretsyo. Parang binabasa ang pagkatao niya. Kailangan kong magpanggap na may asawa at gusto kong ikaw ang gumanap sa papel na yon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ha? Ako po? Bakit naman ako, sir? Hindi ba pwedeng iba na lang? Dahil alam kong hindi mo ako gagamitin. Hindi ka katulad ng iba rito na puro pera ang habol sa akin. At ikaw lang ang nakita kong simple, disente at totoo. Sagot ng binata, bahagyang may ngiti sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang makasama si Liam, kahit sa kasinungalingan lang, ay para bang isang delikadong pangarap. Pero sir, paano kung malaman nila na hindi totoo ang pagiging mag-asawa natin? Hindi nila malalaman. May kontrata tayong pipirmahan. 5 buwan lang. Pagkatapos ay tapos na. Magkanya-kanya na tayo ng buhay. May kompensasyon ka, syempre. Magkano po? Halos pabulong niyang tanong. 1,000,000. Mahinang sagot ni Liam. Parang biglang huminto ang mundo ni Maria. 1,000,000, sapat na para mabayaran ang utang ng pamilya nila at mapagamot ang amang may sakit. Ngunit kaya ba niyang pumasok sa isang kasinungalingan? Tumayo si Liam at nilapitan siya at marahang inilagay sa lamesa ang isang envelope. Pag-isipan mo, Maria, pero sana pumayag ka. Bukas ko kailangan ng sagot mo. Paglabas ni Maria sa opisina, halos manghina siya. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba, pero may kakaibang kirot sa puso niya. Parang hindi lang pera ang dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa opisina. Kinabukasan halos hindi nakatulog si Maria. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Liam Mondragon. Pagpasok pa lang niya ng opisina, sinalubong siya ng assistant ni Liam. Miss Maria Ramos, pinapatawag ka ni Sir Liam. Naghihintay na siya sa boardroom. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa gitna ng mahabang mesa, naroon si Liam. Suot ang itim na suit. Mukhang seryoso at hindi nagbibiro. Sa tabi nito, may 2 abogadong naghihintay. At sa mesa nakalatag ang kontrata. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Tanong ni Liam habang pinapasa sa kanyang mga dokumento. Walang bawian kapag pumirma ka na. Tinitiga ni Maria ang papel.
Nakasaad doon na siya ang magiging asawa ni Leah Mondragon sa loob ng 5 buwan. Bilang bahagi ng kasunduan para protektahan ang imahe ng kumpanya mula sa isang paparating na iskandalo. Kapalit nito, 1 milyong piso at isang lihim na pangangalaga sa kanyang pamilya. Bakit mo ba talaga kailangan ng peking asawa, sir? Mahinang tanong ni Maria, halos hindi makatingin sa mga mata nito. Napabuntong hininga si Liam. Because my grandmother is dying at gusto niyang makita kung may asawa bago siya mawala. Hindi ko kayang sirain ang huling kahilingan niya. Napahinto si Maria. Bigla siyang kinurot ng konsensya. Hindi pala ito simpleng kalokohan lang. May bigat pala sa likod ng dahilan ni Liam. Marahan niyang sinulat ang kanyang pirma sa ilalim ng kontrata. Simula ngayon, Mrs. Maria Mondragon ka na. Sabi ni Liam, may bahid ng biro ngunit may halong lambing sa tono. Namula ang pisngi ni Maria. Sir, Liam, paano kung may makaalam na hindi ito totoo? Ngumiti ang binata ng mapanukso. Then, we'll just have to act like it's real. Lumapit ito sa kanya. Inilapit ang mukha sa kanya na halos magdikit ang kanilang labi. Simula ngayon, kailangan mong matutong ngumiti sa harap ng mga tao bilang asawa ko, Maria. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol. Hindi ito parte ng plano. Hindi kasama sa kontratang mabilis na pagtibok ng kanyang puso tuwing nginingitian siya ni Liam. Paglabas nila ng boardroom, hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Pupunta tayo sa Mondragon Mansion. Doon tayo titira habang umiikot ang palabas na to. Seryoso na saad ni Liam. Ha? Titira ko doon? Of course. Mag-asawa na tayo, Maria. Remember? At bago pa man siya makatanggi, naramdaman ni Maria ang marahang pagpisil ng kamay ni Liam. Sa unang pagkakataon, hindi lang kaba ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang init na unti-unting sumisiklab sa pagitan nila. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa Mondragon Mansion, hindi mapakali si Maria. Sa loob ng mamahaling kotse, ilang ulit niyang tiningnan ang kontratang pinirmahan niya. Tila paalala na mula sa araw na ito, isa na siyang asawa ng isang bilyonaryo. Pagdating nila sa mansyon, halos mapanganga ang dalaga. Ang lugar ay parang palasyo. May mga chandeliers, marble floors, at malalaking painting ng mga Mondragon sa bawat dingding. Parang imposible na siya, isang simpleng babae lang, ay magiging bahagi ng mundong to. Welcome home, Mrs. Mondragon. Biro ni Liam habang binubuksan ang pinto. Sir, huwag mo naman akong tawaging ganyan, nakakailang. Sagot ni Maria at halatang naiilang. Bakit? Yan naman ang totoo, kahit pansamantala lang. Tugon nito sabay ngiti ng bahagya. Lumapit ang matandang kasambahay. Sir Liam, ito na po ba ang bagong senyorita? Yes, siya nga. Sagot ni Liam sabay hawak sa bewang ni Maria. Halos mapatalon siya sa gulat pero pinilit niyang ngumiti. Opo, ako nga po yun. Habang umaakyat sila sa grand staircase, napabulong si Maria. Kailangan pa ba talagang magpanggap ng ganito katodo? Kung gusto mong maniwala ang lola ko, oo. Seryosong sagot ni Liam. At kailangan nating magmukhang mag-asawa sa lahat ng oras. Pagpasok nila sa silid, natigilan si Maria. Isang napakalaking kwarto. May king-size bed at iisa lang. O wala bang ibang kwarto? Halos pasigaw niyang tanong. Ngumiti si Liam na may halong pang-aasar. Mag-asawa tayo, Maria, hindi ba? Hindi pwedeng magkahiwalay tayo ng kwarto. Pero don't worry,
Gentleman ako. Namula naman ang dalaga sa sobrang hiya. Basta malinaw, walang mangyayari ha. Relax, Mrs. Mondragon. Hindi kita kakainin. Sabay tawa ni Liam. Nang gabing yun habang nakahiga sila sa magkabilang dulo ng kama, hindi makatulog si Maria. Naririnig niyang mahinang paghinga ni Liam at sa tuwing gagalaw ito, napapapitlag siya. Bakit parang hirap huminga sa iisang silid niyo? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan maagang dumating ang lola ni Liam, si Doña Corazon Mondragon, ang istrikto at mapanuri na donya. Aba, ang ganda naman ng napangasawa mo, Liam. Wika ng matanda habang hinahaplos ang kamay ni Maria. Ngumiti siya ng pilit. Salamat po, Lola. Pero gusto kong makita kung tunay ang pagmamahalan niyo. Matalimang titig ng matanda. Wala akong gustong kasinungalingan sa pamilya natin. Napalunok si Maria ng sandaling yon. Hindi niya alam kung paano niya mapapanindigan ng kasinungalingang pinasok niya. Ngunit nang hawakan ni Liam ang kamay niya at marahang pinisil yon sa harap ng lahat, parang biglang nawala ang kaba niya. Maagang ginising si Maria ng ingay sa labas ng mansyon. Nang sumilip siya sa bintana, halos mabitawan niya ang tasa ng kape. May mga reporter sa labas, may hawak na kamera at mikropono, at may mga placard na may nakasulat. Meet the billionaire's wife. Liam Mondragon finally married. Liam! Sigaw ni Maria habang nagmamadaling bumaba. Nakahanda na itong umalis suot ang mamahaling suit at shades. Parang walang kaabog-abog sa paligid. Relax, Maria. Alam kong magugulat ka. Pero kailangan natin silang harapin. Kalmadong sabi ni Liam. Harapin? Paano? Hindi pa nga ako sanay magpanggap. Tapos live interview ka agad? Halos mangiyak-ngiyak niyang sagot. Don't worry, I'll guide you. Just hold my hand and smile. Paglabas nila ng gate, halos mabingi si Maria sa sigawan ng media. Mr. Mondragon, totoo bang nagpakasal kayo ng palihim? Sino po si Mrs. Mondragon? Artistahin siya. Paano kayo nagkakilala? Ngumiti lang si Liam at hinawakan ang kamay ni Maria. Mariin, mainit at puno ng kumpiyansa. Hindi ko na kailangan pang itago. Yes, she's my wife. I fell in love with her away from the spotlight, and I am proud of that. Matatag niyang sabi habang nakatingin kay Maria. Halos malaglag naman ang panga ng dalaga. Hindi yon bahagi ng script. Wife? Pabulong niyang sabi sa gilid. Ngumiti si Liam at bumulong. Smile, Mrs. Mondragon. Kaya pinilit niyang ngumiti. At habang tumitingin siya sa mga kamera, napansin niyang nakatitig si Liam sa kanya. Hindi bilang isang boss, kundi parang isang lalaking totoo ang tinitingnan. At sa ilang segundong yon, parang naglaho ang mga kamera, ang mga tao, at sila lang ang naiwan. Pagkatapos ng interview, bumalik sila sa loob ng kotse. Bakit mo sinabi yon? Tanong ni Maria at halatang kinakabahan. Sinabi ko lang ang gusto nilang marinig. Sagot ni Liam na nakangiti. At siguro, gusto ko ring marinig yun mula sa sarili ko. Napayuko si Maria. Hindi malaman ng mararamdaman. Peke lang dapat ito. Pero bakit parang unti-unti nang nagiging totoo? Kinagabihan habang nagdi-dinner sila ni Doña Corazon, ngumiti ang matanda. Bagay kayong dalawa. Ramdam ko ang pagmamahalan ninyo, mga apo. Napatingin si Maria kay Liam. Ngumiti ito pabalik. Ngiting may halong lambing. Pag-akyat nila sa kwarto, pareho silang tahimik. Ngunit bago pa siya makapasok sa banyo, biglang nagsalita si Liam. Maria, salamat ah.
sa pagganap mo bilang asawa ko. Ngumiti siya ng bahagya. Ganon talaga. Trabaho lang naman to, di ba? Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, alam nilang pareho, hindi na lang basta trabaho ang nangyayari. May unti-unting nabubuong damdamin na kahit kontrata pa ang simula, posibleng mauwi sa tunay na pagmamahal. Matapos ang ilang araw ng walang tigil na balita tungkol sa kanila, unti-unting nasanay si Maria sa bagong buhay bilang asawa ni Liam Mondragon. May kasambahay na nagtatawag sa kanya ng Ma'am Maria. May mga social events na kailangang puntahan at sa bawat isa, kailangan magpanggap silang mag-asawang puno ng pagmamahalan. Pero habang tumatagal, napapansin niyang parang hindi na kailangang magpanggap si Liam. Ang mga ngiti nito ay tila totoo na. Ang mga tingin mas malambing. At kapag nagtatama ang kanilang mga mata, may kakaibang init na gumuguhit sa puso niya. Isang gabi inimbitahan sila ng isa sa mga business partner ni Liam sa isang charity gala. Suot ni Maria ang simpleng long gown na pinili mismo ni Liam para sa kanya. Perfect. Bulong nito habang inaayos ang kwelyo niya. You look beautiful, Mrs. Mondragon. Namula siya. Salamat, Sir Liam. Sa party habang abala si Liam sa pakikipag-usap sa mga negosyante, nilapitan si Maria ng isang gwapong lalaki. Hi, ako nga pala si Andres Salvador, architect ng bagong proyekto ng Mondragon Group. Pakilala nito sabay ngiti. Hello. Tipid na tugon ni Maria, bahagyang nahihiya. Hindi ko alam na ganito kaganda ang asawa ni Liam. Ang swerte niya. Hindi pa man si Maria nakakasagot. Biglang lumitaw si Liam sa tabi nila at agad nitong hinawakan ng baywang ni Maria, medyo mariin. Andres. Malamig na boses ni Liam. Thank you for admiring my wife. Pero I think she's taken. Very taken. Nagulat si Andres at agad umatras. Sorry pare. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Ngumiti lang si Maria, halatang naguguluhan. Pagkatapos ng event, tahimik silang umuwi. Bakit ganon ka kanina? Tanong ni Maria habang nasa kotse. Hindi mo naman kailangang magalit. Trabaho lang naman to, di ba? Hindi sumagot si Liam. Tiningnan lang siya nito. Seryoso, halos hindi mabasa ang iniisip. Hindi ko alam. Mahinang sabi nito. Ayokong may lalaking lumalapit sa'yo, kahit alam kong peke lang itong pagsasama natin. Tumahimik si Maria, parang may kung anong kumurot sa puso niya. Selos ba yon? At kung oo, bakit parang masaya siyang marinig ito? Pagdating nila sa mansyon, hindi agad sila pumasok sa kani-kanilang silid. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa hallway at sa unang pagkakataon, walang script, walang kontrata, dalawang pusong nagtatago, parehong natutong makaramdam ng totoo. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may paparating na panganib. Isang taong handang ibunyag ang kanilang lihim na kasal, kapalit ng malaking halaga. Makalipas ang ilang linggo, naging paborito ng media ang love story ni Liam Mondragon at Maria. Saan man sila magpunta, laging may camera, laging may paparazzi. Akala ng lahat, perpekto ang kasal nila. Isang umaga habang nag-aalmusal sila sa veranda, biglang sumulpot ang personal assistant ni Liam, bit-bit ang cellphone. Sir, you need to see this. Napatitig si Liam sa headline sa screen. Mondragon marriage fake. Insider reveals truth behind secret wedding. Parang biglang nanlamig si Maria. Liam, paano nila nalaman?
Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot si Liam. Kinuha niya ang telepono at binasa ang artikulo. Lahat halos tama. Mula sa kontrata hanggang sa 5 buwang kasunduan.